Spirit's moving me to give my all. He speaks to me, He speaks to me, and I am free, and I am free. Lord, please come and take control. I feel the move. Amen and amen. Glory to God. Thank you, Jesus. And we believe, naramdaman natin ang hatak ng Panginoon sa atin sa gabing ito. Kaya patuloy tayong hahatak sa Kanya, mga kapatid. Pagkat ang Diyos, mga kapatid, ay hindi tayo bibiguin, mga kapatid, sa gabing ito. Amen. At muli ay pagbati po sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. At marami pong salamat muli sa pagkakataon na makapagbahagi sa inyo, mga kapatid. At tunay yung sinabi ng ating kapatid na tayo ay hindi nag-expect sa tao, kundi sa ating Panginoon. Amen? Because we are not feeding on man. We are feeding on the unfailing body word of Son of Man, ang ating Panginoong Kristo. At kung tayo ay merong expectation na may positibong pananampalataya, ay katatagpuin ng Panginoon ang bawat pangangailangan po natin. Amen. Salamat sa ating Panginoon. At napakasarap umawit, mga kapatid, sa ating Panginoon. Meron talagang hatak, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Salamat sa kanyang salita. Tayo hindi na magtagal pa, mga kapatid. Tayo po ay pagbasa ng ating mga kasulatan. Amen. Next slide po. Nauna kasi yung title. Amen. Sorry po. Book po ng Numbers. Sorry. Amen. Yan. Dito po. Book of Numbers, chapter 14, verse 1 to 4. Sabi dito, and all the congregation lifted up their voice and cried, and people wept that night. 2. And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, and the whole congregation said unto them, would God that we had died in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness? 3. And wherefore hath the Lord brought us unto this land to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey? Were it not better for us to return into Egypt? 4. And they said one to another, let us make a captain and let us return into Egypt. Sa isa pang scripture, tuloy natin. Pagka binaybay mo pa yan, bandang 21, dahil mahaba, sabi doon, but ang Panginoon ay sumagot dito, mga kapatid, but as truly as I live, all the earth shall be filled with the glory of the Lord. Because all those men which have seen my glory and my miracles which I did in Egypt and in the wilderness, and have tempted me, now this 10 times, hindi lamang isa, kundi 10, and have not hearkened to my voice, surely they shall not see the land which I swear unto their fathers, neither shall any of them that provoke me see it. Huling scripture bago tayo manalangin, sabi ni Pablo sa Corinto, 1 Corinthians chapter 10 verse 11 to 12. Now all these things happen unto them for examples, and they were written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. 12. Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanya pong mga salita. Tayo mananalangin. O mapagpalang Diyos na may-ari sa aming buhay, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Jose, aming Diyos, muli kami narito, Panginoon, sa dakong ito, Lord, na nag-aasam, Panginoon, na muli, na ang pangungusap mo ay maging malinaw sa amin sa gabing ito, O Diyos, ng iyong mga salita, Lord, ay ikaw magbigay ng buhay, ng kapangyarihan po dito, dahil ang tao ay wala pong magagawa, Panginoon. Malibang kumilos ka sa aming kalagitnaan, nakatagpuin ang bawat pangangailangan ng aming mga puso, Panginoon, ay aliwin mo, Lord, sa gabing ito. At sa aming paglapit na may pananampalataya, Lord, maabot ang bawat tanong, bawat pangangailangan, bawat panalangin, O Diyos, bawat
karamdaman ay mapagaling sa pangangaral, Panginoon. At kumilos ka, Lord, sa amin dahil yan ang nais namin ng dakilang revival, Lord, ay ipadala mo sa aming kalagitnaan. At ikaw ang inaasahan namin, hindi ang laman, O Diyos, kundi ikaw, Panginoon, sa amin pong kalagitnaan. Kaya lubos kaming umaasa na kami pagpapalain mo sa iyong mga salita at sa huli, Lord, ay lagi pong mauuwi ang lahat po ng kapurihan at kaluwalhatian at kadakilaan, Panginoon, sa iyong dakilat matamis na pangalan. Tabingan mo kami, Lord, muli sa iyong banal na dugo, ibaba mong iyong presensya at ikaw, Lord, ang Panginoon, kumilos, Lord, sa bawat puso ng iyong mga anak. Muli, Lord, ang lahat ay tinatagubili namin, Lord, sa iyong dakilat matamis na pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Glory to God. Tayo po ay malaya ng makaupo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Napakasarap talaga, mga kapatid, na awitin ng paulit-ulit yan, mga kapatid, yung I feel the pull. Dahil laging merong hatak sa ating puso. Amen. Di ba? Hindi tayo narito dahil lang sa anumang rason, kundi naramdaman natin ang hatak ng ating Panginoon sa atin. At ang Diyos ang laging naglalagay ng desire. At yung desire ay laging nagtuturo sa isang tiyak na bagay. At yun ay walang iba kundi sa salita ng Panginoon, ang ating Panginoon. Kaya tumutugon lang tayo, mga kapatid, sa bagay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So, nakita natin kanina yung title, The Temptation. Amen? Dahil kung babalikan natin, mga kapatid, yung pong sinabi dito, mga kapatid, sa scripture, dun sa Numbers 14, 21, 23, ay sabi dyan, have tempted me now these 10 times. So, makita natin, dito pa lang napakabiyaya ng Panginoon. Kasi hindi lamang isang beses na marahil naging mabiyaya ang Panginoon sa mga Israelita, pero umabot sa 10, biruin mo. Pero, sabi doon, for Him to be a good God, He must be a just God. Amen. At siya'y nagagalit din, amen, at sabi dun sa baba ay lahat nung nag-provoke sa kanya, mga kapatid, sa ating Panginoon. So, sabi naman ni Pablo, nung siya'y tumitingin naman dun sa mga bagay na nangyari sa Old Testament, ay sinabi niya dito na yun ay nangyari, amen, di ba, mapalad tayo, mga kapatid, kasi ang scripture, kahit ang Old Testament, ay hindi nagtago ng mga kahinaan ng tao, kundi ipinakita ito, mga kapatid, para mas maluwalhati yung bagay na darating para sa atin at yung pag-asa na nandoon sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Dahil sila mismo ay meron ding kahinaan, pero nagpapasalamat tayo, mga kapatid, ang kalakasan ay laging nanggagaling sa ating Panginoon. Amen. Di ba? Ang tao, mga kapatid, meron siyang hangganan. Di ba? Kung minsan, sinusubukan talaga natin gawin yung talagang sa Panginoon dahil may desire tayo, pero pag dumarating na tayo dun sa hangganan ng ating kalakasan, dun nagsisimula ang kalakasan ng ating Panginoon at hindi na tayo ang kumikilos, kundi ang Panginoon na sa ating buhay. Amen. Dahil ang paglilingkod ay hindi sa pamamagitan ng mga gawa natin, kundi dahil dun sa biyayang natanggap natin sa ating Panginoon at na-appreciate natin yun. Kaya tayo gumagawa at iniibig natin siya, mga kapatid. Amen. Sabi dyan, yun ay examples lang. Amen. Na ito'y hindi itinago ng Biblia, na maging yung mga heroes of faith, meron din silang kahinaan, pero nakita natin yung liwanag ng Ebanghelyo, mga kapatid, na nagbigay sa atin ng pag-asa kung ba tayo naririto at nagpapatuloy sa ating Panginoon. Bagamat may kahinaan ng laman na ito, mga kapatid, ang kagalakan sa ating Panginoon ay nandito pa rin at naglilingkod tayo at tayo hindi tumitingin dun sa mga sirkumstansya, mga kapatid. Glory to God. So, ang sabi dyan, simulan natin. Unang temptation. Amen. Kasi yung temptation ay katumbas ng provoke. Yung pag-provoke ng mga Israelita, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Dahil, alam mo, pag sinabing provoke, hindi lamang yan isang beses natangka. Ibig sabihin, ilang ulit yan natangka na pagtukso sa ating Panginoon. Amen. Di ba? Yung background niyan, mga kapatid, alam natin, Numbers 13, di ko na kasi nailagay dito. Sabi doon, Numbers 13, pinadala ni Moses yung 12 tribes para silipin, mga kapatid, yung land of Canaan. Diba? Usually, nakikita natin doon 10. Kasi yung 10 doon, mga kapatid, pangit yung report, negative, pero 2 lang doon, mga kapatid, yung merong positibo na report kay Moses, mga kapatid. Diba? Tapos ang sabi dyan, mga kapatid, nung sila'y nag-spy doon sa land of Canaan, ay tinanong ni Moses, mga kapatid, yung ilang mga bahagi para makuha lang natin yung background. Sabi doon ay tingnan niyo ang lupain at ang bayan na tumatahan doon, kung sila ba'y malakas o mahina, kung sila'y kaunti o marami, kung ang lupain na kanilang tinatahanan ay mabuti o masama o kampamento o nakukutaan. Ibig sabihin,
clear yung sinabi ni Moses na tingnan nyo kung ano talaga yung kalagayan ng lupain. At sinabi doon mabuti tsaka masama. So depende talaga mga kapatid kung paano tayo tumitingin sa mga sirkumstansya mga kapatid. Dahil meron talagang mabuti tsaka masama mga kapatid. Pero kung meron tayong pananampalataya, lagi nating magiging salita mga kapatid ay yung mga mabuting bagay sa ating Panginoon. Kahit pa sabihin natin, parang pangit na yung kalagayan pero ang laman pa rin ng binibigkas mo, spoken word mo mga kapatid, ay positibo pa rin, ay kayang pihitin ng Diyos yung sirkumstansya at ito'y maging mabuti pa rin sa dulo. Hallelujah! Glory to God. Sabi doon ay alam naman ng Panginoon kung ano yung makikita nila doon. Pero kaya lang, inaasahan ng Diyos, tingnan nila na may pananampalataya yung lupain po ng Kanaan. So ang Diyos, lagi siya mga kapatid, nagtetest. Diba sabi ng prophet, yung 40 means testing. Hindi lamang generation. Kaya alam na natin bakit umabot ng 40 years sila doon. Dahil sa unbelief. Pagdating nila mga kapatid sa Numbers 13:25, mga kapatid, sinabi nila dyan mga kapatid yung kalagayan ng lupa. Sabi nila, talagang meron silang ebidensyang hawak. Diba? Faith is the substance of things hoped for, the evidence, mga kapatid. Dahil lagi ang Diyos ay nilalagay tayo sa pananampalataya at tingnan natin yung mga bagay ng may pananampalataya. Dahil nandun ang ebidensya. Sabi doon, sinaysay nila yung kalagayan ng Kanaan at nagdala sila ng bunga bilang ebidensya at ginanap nila yung utos ni Moses. Na ang sabi nila mga kapatid doon sa 28, sabi, nevertheless, the people be strong that dwell in the land and the cities are walled, very great, and moreover, we have saw the children of Anak there. Yung 29, sabi doon, ay the Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites, Jebusites, Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea, by the coast of Jordan. At sumagot dyan si Caleb, nang sabi niya, ay let us go up once and possess it, for we are able to overcome it. Amen. Di ba? Na alam mo si Joshua at Caleb, mga kapatid, lagi mo makikita yan, na kasama ni Moses. Pastor, ano ba yan? Ano ba yan si Joshua at si Caleb? Di ba? Si Caleb ay tipo ng church. Nang ibig sabihin pa nga ng Caleb, mga kapatid, is faithful dog. Di ba? Ang aso kasi kahit anong gawin mo dyan, faithful yan sa amo niya. Kaya nung mawala si Moses, mga kapatid, at ibinangon ng Diyos si Joshua bilang minister na magpatuloy sila, mga kapatid, sa land of Canaan, nandun itong dalawang ito, mga kapatid, na natili sa salita ng ating Panginoon. Na kung paano merong ministeryo at merong ministrong tumatayo para mga kapatid sa isang gampanin, ay laging ang Diyos ay magpo-provide ng isang Caleb na mananatiling tapat mga kapatid sa kanyang salita at kasama mga kapatid ni Joshua. Diba? Malala nyo last na pagbabahagi dito, meron laging 3 mighty men na ibibigay ang Diyos mga kapatid sa isang ministeryo mga kapatid. Yun ay tipo lamang na 3, pero I believe marami yun mga kapatid sa isang ministeryo na ginagampanan yung mga bahagi nila dahil ito ang layunin ng buhay nila, walang iba kundi paglingkuran ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. At ang sabi doon mga kapatid, pagdating naman sa 31, sinabi na nila yung report. Diba? Una, sinabi nila kay Moses, alam mo magaganda yung lugar doon, malalaki yung prutas, pero hindi natin kaya. At hindi pa sila naligayahan, na hindi na sinabi nila ito kay Moses, sabi doon ay ibinaba pa nila ito mga kapatid doon sa congregation. Kaya pagdating mga kapatid ng 14, yung binasa natin mga kapatid, yun na. Sabi nila, maglagay na tayo ng bagong kapitan sa atin. Tignan niyo mga kapatid, napakakarnal talaga mga kapatid. Nang tingin nila kay Moses ay isa lamang kapitan. Hindi nila nakita yung opisina mga kapatid ni Moses mga kapatid bilang kanilang propeta. At marahil pwede kong sabihin kung ibababa natin sa lokal ng church bilang kanilang pastor. Dahil ang buhay mga kapatid ni Moses mga kapatid, hindi lamang siya basta propeta, kundi I can say na siya isang pastor sa loob ng 2 million mga kapatid na congregation. Diba? Sa malit nga lang mga kapatid na marahil na bilang ay mabigat na yung gampanin, lalo pa kaya sa 2 million. Diba? Kaya mga kapatid, tingnan natin yung mga bagay na nangyari mga kapatid dito po sa 10 temptations po na to. Una, sa Red Sea. Diba? Pastor, ano ba nangyari dyan sa Red Sea? Sabi dyan, and they said unto Moses, because there were no graves in Egypt, thou hast taken us away to die in the wilderness. Isipin nyo mga kapatid, ang una nilang problema, mga kapatid, paglabas nila ng Egypt, ay yung mapulang dagat. Diba? Isipin ninyo, 10 ang pinakita ng Diyos na mirakulo bago sila makalabas mga kapatid sa Egypt.
Hindi pa ba sapat yung mga bagay na yun, mga kapatid, na pinakita sa kanila ng Diyos, na kung meron mang uusbong na isang suliranin, mga kapatid, ay mananatiling tapat ang Diyos na maglalagay ng daan sa kanila, mga kapatid, para makaalpas sila doon? Hindi ba't marapat nating balikan yung mga dating testimony ng ibinigay, mga kapatid, sa harapan ng iglesyang ito, mga kapatid, para magpatuloy pa rin tayong sumulong kung meron mang umaarise, mga kapatid, na suliranin. Dahil ang Diyos ay hindi maaring magbago, mga kapatid, sa kanyang salita, na kung kaya niyang gawin pa rin ang mga bagay at maghawi ng mapulang dagat, ay kaya niya pa rin maghawi, mga kapatid, sa ating panahon. Hallelujah! Diba? Ang sabi niya, mga kapatid, dyan, sabi niya sa Tagalog, hindi ba sinalita namin sa iyo sa Ehipto na sinasabi, pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Ehipsyo? Pero napaka-ungrateful. Kasi doon, alipin sila doon, mga kapatid. Diba, lagi silang hinahampas para lang, alam mo yun, mga kapatid, makapaggawa sila ng bloke ng putik, mga kapatid, para doon sa kanilang city. Pero nung nilabas sila ng ating Panginoon, ay meron silang hindi na-recognize, meron silang hindi na-appreciate, dahil ang tao ko minsan, nakakalimutan yun eh. Diba? Yung mga bagay na, unang bagay na ginawa ng ating Panginoon sa atin, dahil lang merong mapulang dagat, ay nakakalimutan natin na ang Diyos ay di ba gumawa na ng maraming bagay sa ating buhay. Kaya sa paanong paraan tayo magdududa na gagawa pa rin siya ng daan para sa atin, para sa ikalawang pagkakataon. Hallelujah! Sabi niya dyan, pabayaan mo kami na magpaglingkod sa Ehipsyo sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa kami ay mamatay sa ilang. Diba? Alam mo yung tao minsan pagka merong hardship, hindi mawawala dyan, sana mamatay na lang ako. Diba? Tignan mo kahit si Elijah, hindi naman din exempted kahit ministro. Si Elijah, mga kapatid, nung hindi niya kaya yung burden na siya yung matakot, mga kapatid, na papatayin siya ni Jezebel, nandun sa juniper tree. At ang sabi, Lord, hindi ako mabuti kaysa dun sa mga nauna sa akin, kitlin mo na lang ang buhay ko. Pero mga kapatid, ang Panginoon, alam kasi yung pinagdadaanan niya. Ang Diyos ay kayang umabot, mga kapatid, sa tao, mga kapatid, at i-comfort siya. Diba? At ang sabi dun, mga kapatid, ng propeta, kung di ako magkamali, sabi niya ay nagpadala pa nga ng, ang tawag pa nga dun sa word ay cake. Tinapay para palakasin, mga kapatid, si Elijah. Nang Diyos ay walang ibang paraan, mga kapatid, para mapalakas din ang bawat mananampalataya maliban dun sa tinapay, dun sa salita ng Diyos, mga kapatid, dahil dito lang nanggagaling ang kalakasan ng mga mananampalataya sa ating Panginoon. Hallelujah! Sabi niya pa dyan, mga kapatid, itinuloy niya, mga kapatid, dyan na siguro nakita natin sa message niya ng Why Christ Speak, umiyak siya, di ba, si Moses? Nung sinabi niya na, sinabi dapat kasi pinabayaan mo na kami. Nilagay mo ba kami dito dahil kulang yung libingan dun sa Ehipto? At si Moses dun, mga kapatid, sa loob-loob niya, nagsasalita siya dito, mga kapatid, ang sabi niya ay, huwag kayong matakot, tumigil kayo at tingnan niyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo muli makikita magpakailanman. And the Lord shall fight for you, sabi sa English, and He shall hold your peace. Meron siyang sinabi, di ba? Kahit na kuminsan mabigat yung kanyang dinadala, ay nandoon pa rin siya sa bahagi na nagko-comfort pa rin siya, nag-i-encourage pa rin siya. Pero sa loob-loob niya, sabi ng scripture, sabi ng Panginoon, ba't ka umihibik? Bakit ka umiiyak? Hindi nakita ng tao yun, mga kapatid, pero nakita ng Diyos. Kaya sinabi sa kanya, pinaalala, ba't ka humihibik? Iunat mo yung kamay mo na merong tungkod para mahawi yung dagat. Kasi mga kapatid, ang Diyos, lagi siyang maglalagay ng daan para sa atin. Lagi siya maglalagay niyan, mga kapatid. Kung tama lang yung ating pananampalataya, positibo tayo na ang lahat ay kayang gawin ng Diyos. Diba kung minsan, mga kapatid, hinihingi ng ating Panginoon, pag may suliranin, dapat makita natin, ano kaya yung mabuting gagawin ng Panginoon sa pagkakataong ito? Hallelujah! Hindi yung tingnan mo yung circumstansya dahil ito'y negatibo na, mga kapatid. Wala nang magagawang tingnan mo pa yan sa ganyang kalagayan, kundi tingnan mo na may pananampalataya dahil ang kulang sa kanila dyan, mga kapatid, ay kawalan ng pananampalataya na tumawid dun sa Red Sea. Mga kapatid, dahil hindi natin gampaning alisin yung mga suliranin. Gampanin niya ng Diyos, mga kapatid. Ang tinuturo lang sa atin ng ating Panginoon ay sumulong tayo, sabihin natin ang salita, mga kapatid, and go forward. Because the Holy Ghost, mga kapatid, meron lang siyang isang mensahe. Tawag dito, mga kapatid, ay speak the word and move forward. Hallelujah. Nais kong mag-quote, mga kapatid. Sabi dyan,
Moses led the children of Israel right in the path of duty. Tandaan niyan mga kapatid, path of duty. And Pharaoh's army behind him, and thus boiling from 500,000 men in arms. And here was 2 million helpless Jew with nothing, standing there, men and women, children and so forth. And the Red Sea had him cut off. And Dead Sea had cut him off. Sabi niya dyan, there's no place to go. Dahil mga kapatid, ang Payhairot, mga kapatid, napakakipot na daan yan. Na ito ang Payhairot, mga kapatid, tas yung dagat, tas pag bumalik sila, meron dong mga armies, mga kapatid, ni Pharaoh. So para bang walang choice, mga kapatid. Parang wala silang dadaanan. Pero mga kapatid, sabi dyan, but Moses had a V-day, a victory day, when he prayed through and he went to begin cry out to the Lord. Kung minsan mga kapatid, pag merong mga mabibigat na suliranin, talaga ang sagot dyan, panalangin talaga mga kapatid. Sa ating Panginoon. Hallelujah na, ano bang marapat na gawin, Panginoon? Ano bang mensahe mo, Panginoon? Dahil laging merong mensahe ang Diyos, mga kapatid, kapag tayo'y pinadadaan po sa mga ganong pagkakataon. Sabi dyan, and the Lord said, why are you crying unto me? I commission you to do it. Speak to the children of Israel and they go in the line of duty. Ano ba yung line of duty natin? Di ba paglilingkod lang sa ating Panginoon? Bawat isa mga kapatid ay meron pong gampanin sa ating Panginoon. Nang sabi dyan, there you are, don't cry out to me. You are commissioned to take these people over there. Just speak to them that they may go forward, stay straight in the path of duty. Laging binabanggit ng propeta yan, mga kapatid, kapag ang tinutukoy niya ay pagsulong. Yung pong tinatawag, mga kapatid, na pagganap sa tungkulin. Nang sabi niya dyan, mga kapatid, sa Tagalog, ganun dapat ang katapangan na makita sa isang taong may sakit, ganun dapat ang katapangan na makita sa isang tumalikod sa pananampalataya. Anong sabi? Bumalik kayo, sabi dyan, bumaling kayo pabalik at magpasimula muli. Manatili kayong nakalinya sa pagganap ng tungkulin. Trabaho ng Diyos na maghawi ng dagat na mapula. Trabaho ng Diyos. Ang inaasahan sa inyong gawin ay magsalita at umusad, pasulong. Yun lamang ang dapat yung gawin. Diba? Trabaho ng Diyos yan. Alisin. Ang sabi lang ng Panginoon, salitain mo. Ano ba? Salita ng tao, Panginoon? Hindi. Yung salita ko at umusad ka na may pananampalataya na ang Diyos ay maglalagay ng daan para sa atin. Amen. Dahil mga kapatid, hindi niya pwedeng pabayaan ang kanyang hirang. Hindi niya pwedeng pabayaan yung kanyang nobya, mga kapatid. Dahil, hallelujah, mahal niya yan. Nandyan ang kanyang pag-ibig, mga kapatid. Kaya ang sabi niya, now the Holy Spirit has one message. Speak the word and go forward. That's right. Don't cry to me. There's the word. Speak it and move forward. Thus saith the Lord. That's the message of the Holy Ghost. Kaya makita mo mga kapatid, yung mga tao na kuminsan bugbog na sa trials, bugbog na sa suliranin, pero nakita mo nagpapatuloy, sumusuong pa rin kasi merong Holy Ghost sa loob nila mga kapatid na nagsasabi, sumulong ka, magpatuloy ka, hallelujah, dahil ang Diyos ay laging nandiyan mga kapatid. Diba kung tayo lang mga kapatid, siguro matagal na tayo huminto eh. Pero meron dun sa loob, mga kapatid, na humihiyaw, na hindi, kailangan mong tumayo, kailangan mo magpatuloy, kailangan mong sumuong hanggang dun sa pagpapalit ng katawan. Hallelujah. Sabi niya, now we make mistake. Ito minsan yung nagpapahindo sa tao eh. Yung Red Sea, kayo nakakaalam yan kung anong Red Sea sa buhay ninyo, mga kapatid. Kung bakit kayo humihinto. Sabi niya, we know we make mistake, but you mustn't look at that. It's not your mistakes because you're always going to have them. Diba? Hindi sinasabi dyan mga kapatid na kinukonsinti tayo, kundi huwag mong tingnan dahil mga kapatid talaga may kahinaan tong laman na to. But you see, it's following His rules. Following what He said do. And stumble and falling doesn't have one thing to do with it. A real true servant, sabi niya, if he'll stumble, he'll get up again. If he wobbles, God pulls him right back in the path as long as he is in the path of duty. Ano ibig sabihin nun? Hanggat hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo, hanggat ang kanyang layunin ay nakalatag pa rin mga kapatid sa buhay mo, obligado ang Diyos sa iyo. Hallelujah. But if it's off path of duty, that's not obligated to Him. Ibig sabihin, kailangan mong bumalik doon sa tungkuling iniatang ng Panginoon sa iyo. Hallelujah. God's obligated to Him, knowing that He's just a man or a woman, kaya He's obligated to that person as long as they're in the path of duty.
Ang path of duty natin mga kapatid din, iisa lang, sumulong tayo. Magpatuloy tayo. Kahit may dagat na mapula, kayang hawiin yan ng Diyos mga kapatid. Hallelujah! May pananampalataya lamang tayo mga kapatid na sumuong doon. Glory to God. Thank you, Jesus. Sabi niya pa dyan mga kapatid, una, kawalan ng pananampalataya, pero hindi pa rin sila binago ng ating Panginoon. Nakatawid pa rin sila mga kapatid. Pangalawa, murmurings over bitter waters of Mara. Diba? Sabi doon, nung tumawid sila doon sa mapulang dagat mga kapatid, ang sabi ng propeta, sila'y nagkaroon ng revival mga kapatid, at umaawit si Miriam, meron tamborin mga kapatid habang sila'y tumatawid doon, at dumating na sila mga kapatid doon po sa tawag dito sa bitter waters of Mara. Amen. Sana, hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi niya dito, Exodus, so Moses, sabi niya, at pinatnubayan ni Moses ang Israel mula sa dagat na mapula, at sila'y lumabas sa ilang ng Shur. Sila'y lumakad ng 3 araw sa ilang at hindi nakasumpong ng tubig. So talagang medyo delikado yun kasi 3 araw na. Wala silang tubig. Pwede ka mamatay talaga doon mga kapatid. Pero sabi dito, at nang sila'y dumating sa Mara, ay hindi sila makainom ng tubig sa Mara sapagkat mapait, kaya't ang pangalan ay tinawag ay Mara. Nung inom sila, di ba, parang napaka-strange naman nun. Na pinatawid sila ng Lord, binigyan sila ng revival doon, tapos meron na namang suliranin. Hallelujah! Na napakapait ng tubig at hindi nila ito mainom, at hindi ba alam yun ng Diyos? Alam yun ng Diyos. Pero kailangan silang padaanin doon mga kapatid dahil merong layunin lagi ang ating Panginoon. Sabi niya dyan, at nag-upasala ang bayan si Moses, inupasala ng bayan si Moses at sinasabi, anong aming iinumin? Diba? Minsan ganyan kung anong, diba, pagka walang masisi, si pastor sinisisi. Hallelujah. Kahit kuminsan ang problema, kasisi-sisi sarili. Hallelujah. Na ang sabi dito mga kapatid, tignan mo, umiyak lang si Moses din eh. Hindi sumagot si Moses din eh. Sabi, mga kapatid, at siya'y dumaing sa Panginoon at pinagpakitaan siya ng Panginoon ng isang punong kahoy at inihagis niya sa tubig at ang tubig ay tumabang, doon inatangan niya ng palatuntunan at tagubilin at doon sila sinubok niya. Ibig sabihin, merong purpose. Nang sabi doon mga kapatid, maganda yung pagkakasabi ng propeta dito eh. Nung nakita nila na mapait yung tubig ng Mara, at nagreklamo sila, di ba kasi alam mo, by nature daw talaga mga kapatid, ang mga Israelites, talagang murmur talaga. Nature talaga daw nila yan. Kasi may nakasama ko na nagbabarko, nakita siya ng Hudyo, talagang konting bagay lang, ay nagmumurmur na agad sila mga kapatid. Sabi doon, nung mapait yung tubig, hindi nila mainom, sabi nila, anong inumin namin, Moses? Kaya si Moses mga kapatid, nanalangin sa Panginoon, kaya malaking bagay yung panalangin eh. Di ba, sabi nga doon sa awit, di ba, na, oh, what friend we have in Jesus. Dahil hindi natin dinadala kasi sa panalangin eh. Diba? Wala munang nagbigay dito ng suggestion kay Moses, oh, Pastor Moses, baka pwede, manalangin muna tayo kasi hindi kami makainom sa tubig. Pero ang sabi dito mga kapatid, dahil nga umiyak si Moses, mga kapatid, at tumugon ang ating Panginoon sa kanya, sabi doon, alam mo Moses, merong puno doon sa pangpang. Putulin mo yan at ihagis mo doon sa tubig nang sa ganun mawala yung kapaitan. Masipsip yung kapaitan. Alam mo, sabi ng Panginoon, kuminsan, ito yung problema, pero yung sagot, nasa tabi lang nung pangpang. Kailangan lang natin ma-recognize na ang Panginoon, lagi pong nandyan. Hindi siya nawawala, mga kapatid. Hindi ang Diyos ang malayo sa tao, kundi ang tao ang malayo sa Diyos. Nasabi doon, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo yun na tinapyas, mga kapatid, at hinagis sa Kalbaryo, at yung ating mga kapaitan ay sinipsip niya doon sa Kalbaryo at naging katamisan sa atin. Ang Panginoon yan, mga kapatid, na laging ipinapakita ang kanyang sarili, na lagi siyang maglalagay-lagi ng daan para talaga sa kanyang mga hirang. Hallelujah. Sabi dyan, at sinabi, kung inyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, iyong gagawin ng matuwid sa kanyang mga mata, iyong didinggin ng kanyang utos, at iyong gaganapin ng lahat ng kanyang palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa inyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo sapagkat ako ang Panginoong nagpapagaling sa iyo. Hallelujah! Kailangan mo lang sundin. Ang sabi doon mga kapatid, hearken to His voice, thy Lord God, will do which is right in His sight, and will give ear to His commandments and keep His statutes. Yung 4 na yun. Kung gaganapin mo lang mga kapatid, kung ginanap lang nila ito mga kapatid, marahil hindi nila dinaanan yung mga bagay na dinaanan nila. Pero sadyang, sabi ni Pablo, naging example sila.
para yung mga susunod na mananampalataya ay hindi na makumit yung same mistake. Hallelujah. Sabi dito, nais kong mag-quote mga kapatid. Sabi niya, then he went right up into the wilderness, into the spring of Mara. Ang ibig sabihin kasi ng Mara, bitter, mga kapatid, water. Isn't strange that God would lead His children through these bitter waters? But them all goes along, sabi niya dyan, but when He was there, the remedy for the bitter waters was standing on the bank. Nandun lang din yung sagot. Nandun lagi ang provision ng Panginoon. And Moses cut down the tree and throw it in the water and turn sweet again. And that's the way God leads His children. So alam natin, bakit, Lord, ba't may mga kapaitang ganitong bagay na dumarating sa amin? Bakit merong mga mapapait na tubig sa harapan namin at hindi namin tumatanggap, hindi namin tumainom, Panginoon? Pero tandaan nyo, laging merong punong kahoy, mga kapatid, na maaring nating ipaling doon at sipsipin, mga kapatid, yung kapaitan. Sabi doon, God's provided way. If the children of Israel would have tried to bypass, lampasan ito, and go around down this way, they got in trouble. They had to follow the cloud of fire and the pillar of fire that led them. They followed that. And if the church tonight will only follow the pillar of fire, the Holy Spirit, you'll make Canaan sure as anything. God has a way, a provided way. Lagi siya may daan eh. Lagi siya magbibigay sa atin ng daan, mga kapatid. Huwag nating isipin, ba't kaya binigay ng Panginoon to na parang bakit kung kailan pa ako naglingkod, kung kailan pa ako mas naging, hallelujah! Glory to God. Hindi dapat, mga kapatid. Tingnan natin, Lord, anong gagawin mong pinakamainam na testimony sa bagay na ito? Meron siyang gagawin. Ba't niya pinahintulot yan, mga kapatid? Glory to God. Manatili tayo dun sa panampalatayang yon. Hallelujah. Glory to God. Sabi niya pa dyan, mga kapatid, tuloy tayo. Amen. Sabi doon, now notice, then they come to wilderness of sin. The waters were bitter, and why did God lead them to bitter waters? Looks like they have led to good water. But He led them to the bitter waters so He could prove their faith. Kailangan, mga kapatid, talagang itest yung faith. Hallelujah. He likes to do it. He likes to let tribulations come on you, show you, sabi dyan, show He can show His love and His power. Kasi paano may express yun kung walang bagay, mga kapatid, para may express yung kanyang attribute? Kailangan niya ipahintulot yun. How can people today who doesn't believe in the miracle working of God, when tribulation comes, they just give up and go on, and we believe that God works miracle. Siya'y gumagawa pa rin. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi, kasi Brad, alam mo, sa panahon pa nila yan. Kung ang Diyos ay hindi nagbabago, kung anong kanyang ginagawa nun ay kaya niya pa rin gawin ngayon. Hallelujah! Glory to God. Huwag nating limitahan ang ating Panginoon. Glory to God. Siya'y hindi nagbabagong Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Sabi niya pa dyan, mga kapatid, amen, sa redemption in completeness joy, sabi, ngayon, kung kayo'y hahantong sa isa sa mga mapapait niyong tubig o mga bagay na katulad niyan, may puno sa gabing ito, sa spiritual na pananalita, na nakabayubay sa Golgota, sa sanlibutan sa gabing ito, na magpapatamis ng anumang mapait na tubig na kayo'y napangunahang mapunta. Ganon nga, patatamisin ng Kalbaryo ang anumang karanasan. Maraming beses, sabi niya, na nagigipit tayo sa mahirap na lugar at iniisip natin kung papaano na. Diba napapawonder din naman talaga tayo, paano na, Lord? Kasi parang wala nang option, pero sabi diyan, kaya sabi niya, nagpayo siya, kaya pinipikit ko sa ganyang pagkakataon ng aking mga mata at iniisip ko, sa ibayo ng Golgota kung saan nagbubo ng dugo ang aking manunubos at namatay para sa buhay ko, at pagkatapos nun sabi, ang pagsubok ko'y hindi na ganun kabigat. Hallelujah! Glory to God! At isinasantabi yun at susulong, dahil kailangan sumulong talaga, mga kapatid. Pinatatamis nito ito at pinatatamis nito ang bawat karanasan na nararanasan ko. Diba, hindi tayo nilagay ng Diyos yan para alam mo maging mapait tayo. Hindi, mga kapatid, pinatatamis ng Diyos ang bawat karanasan natin dahil siya mismo, mga kapatid, ang mag-aalis ng mga bagay na yun, mga kapatid, hindi natin gampanan yun. Hallelujah. Laging niya itong pinatatamis at sa pagdako ko sa mga tubig ng Mara. Kaya kung meron mang tubig ng Mara sa ating harapan, sabihin mo, O Lord, patamisin mo ang tubig ng Mara na ito nang sa ganun ay matanggap ko, mainom ko at maibigay ko ang papuri sa iyo. Hallelujah.
Glory to God. Dahil yan naman ang hinihintay ng Panginoon sa atin, mabigay natin yung pasasalamat, yung papuri. Diba? Hindi lang basta mga kapatid sa mabuting bagay. Diba sabi ni Job, mabuting bagay lang ba? Tanggapin natin sa ating Panginoon? Hindi, mga kapatid. Dahil dun sa mga mababatong dako, mas nagiging totoo ang Panginoon sa atin. Hallelujah. Glory to God. Sabi niya dyan, kasi siguro may mga tao ayaw ng suffering. Sino ba dito yung ayaw ng suffering? Siyempre, natural, ayaw mo. Diba? Pero, kailangan tayong padaanin ng Panginoon dun. Diba? Sabi doon, ang sabi doon ay, the pathway to glory is through suffering. Hallelujah. Kaya sabi niya dyan, hindi ko sinasabi sa mga tao na piliin nilang magdalamhati. Hindi ko sinasabi na piliin niyo ang pagdurusa. Hindi yan makataong bagay na gawin. Pero, kung ang paghihirap ay nakalatag sa daan ng tungkulin, atin ngang kaharapin ito sa pagdating nito. Diba? Hindi ko sinasabing sadyain yung gumawa ng isang bagay para libakin kayo ng tao. Hindi ko gustong magsabi kayo kung ano-anong bagay na sasabihin nyo. Kasapi ako ng isang iglesia na hindi naniniwala sa ganito-ganon sa bagay ng sanlibutan. Ang mga bagay na gaya niyan ay para magbunsod sa tao na pagtawanan nila kayo. Di ba? May mga persecution talaga mga kapatid. Sinasadya niyan sa inyo, hindi nga sinasabi na kayo'y lumabas dyan at gumawa ng kung ano-ano at gumawa ng bagay na labis-labis na. Hindi yan ang sinasabi ko na gawin nyo para yung mga tao ay babansagan nila kayong panatiko. Maaari sinasadya nyo kapag kaganyan. Pero, kung yun talaga'y nakalatag sa daan ng inyong tungkulin patungo sa Diyos, hayaan nyong ang mundo'y sabihin ang gusto nilang sabihin, magpatuloy kayo. Hallelujah! Hayaan nyo silang sabihin ng anuman, magpatuloy ka sa ating Panginoon. Dahil siya ang mayakda ng pananampalataya mo. At kung paano mga kapatid ang pananampalataya ay binigay sa bawat isa, may personal tayong pakikipag-deal sa ating Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Kaya hayaan mo yung mga tinig sa labas, pakinggan mo, that still small voice. Yung maliit na tinig na yun mga kapatid nandito sa ating puso. Hallelujah! Glory to God. Pangatlo, murmuring in the wilderness of sin. Sabi dyan mga kapatid, amen, Exodus chapter 16, sabi doon na nandyan na sila mga kapatid sa wilderness of sin, and the whole children of Israel, sabi doon, murmured against Moses and Aaron in the wilderness. Parang hindi na babago yung picture. Parang yun at yun pa rin. Hallelujah. Nang sabi doon ay, and the children of Israel said unto them, would to God we had died by the hand of the Lord. Yun na naman ang salita nila. Na namatay na lang sana kami. Hallelujah. When we have died and eat bread, sabi doon ay itinuturo nila mga kapatid doon sa Egypt. Hand of the Lord in the land of Egypt. When we sat by the flesh pots and when we did eat bread to the full, for ye have brought us forth into the wilderness to kill this whole assembly with hunger. Una, mga kapatid, ay tubig. Diba? Kaya sabi ko, mahalaga yung tubig tsaka yung tinapay. Pagdating dito sa 16, nagutom sila dahil wala ng tinapay, naubos na. Kung ano yung dala-dala na sa Egypt, ay naubos na mga kapatid. Pero naniniwala tayo, ang Diyos ay laging provider. Hallelujah. Kahit ba parang, pastor, parang isang takal na lang to ng bigas eh. Pero makikita mo, ang Panginoon magpo-provide kasi merong mananampalataya, mga kapatid, sa lupang ito na humihiling, mga kapatid, na siya'y pagpalain ng ating Panginoon. Glory to God. Sabi dyan, mga kapatid, amen. Sabi dito, nang magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Moses, narito, ako'y aking pauulanan ng pagkain mula sa langit at lalabasin at pupulutin ng bayan araw-araw ang bahagi sa bawat araw. At sabi dito, upang aking masubok sila. So meron na namang testing. Mga kapatid, kung sila'y lalakad ng ayon sa kautusan o hindi. Alam mo mga kapatid, kahit ang blessing, minsan testing ng Panginoon sa atin yan. Kung paano natin gagamitin, kung paano natin ikukonsumo, di ba? Kasi I believe, mga kapatid, kaya pinrovide ng Panginoon sa atin yan para magamit din talaga sa katawan ng ating Panginoon. Hallelujah. And it shall, sabi dito, at na mangyari sa ika-6 na araw ay sila'y maghahanda ng kanilang dala at ang ibayo ay kanilang pupulutin sa araw-araw. Walang iba yan mga kapatid, kundi yung mana. Di ba? Yung mana, ang ibig sabihin yan mga kapatid, mana, ang ibig sabihin sa Greek niyan mga kapatid ay ano ito? Kasi ito ay isang pagkain mga kapatid na hindi natural na pagkain ng tao. Dahil sabi doon yan ay pagkain ng anghel. Di ba? Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos.
na ibinaba niya yung kanyang, di ba yung tinapay na pagkain ng mga anghel para sa tao, para saan, pastor? Para i-sustain sila. Kasi mga kapatid, sa ating panahon, sa uling panahon, meron ding anghel na binigay sa atin, na kung tutuusin, parang sa kanya na lang talaga yung tinapay eh. Pero hindi, binaba niya ito mga kapatid, yung tinapay doon po sa local, mga kapatid, the fivefold ministry. At yung fivefold ministry ay hinahati-hati yung tinapay na ito na galing doon sa anghel, sa ikapitong anghel mga kapatid, at ito'y pinapakain mga kapatid doon sa iglesia para sila i-sustain mga kapatid hanggang doon sa pagpapalit ng katawan. Amen. Hallelujah! Yun ang nais ng Diyos, mga kapatid, i-sustain sila. Mga kapatid, sadyang hindi lang sila makapaghintay. Diba? Kasi dito puro murmurings eh. Kung sinabi lang sana nila, siniko man lang nila si Moses, Moses, wala na tayong pagkain. Hindi, murmurings ang ginawa nila eh. Kaya mga kapatid, kapag mali tayo ng approach sa ating Panginoon, mga kapatid, wala tayo makukuhang virtue. Hallelujah! Pero kung tama yung ating paglapit, tama yung ating pag-approach, mga kapatid, makukuha mo yung virtue sa ating Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Sabi niya dyan, mga kapatid, when the manna was falling, God gave them that after they had passed through the Red Sea. Tipo daw ng, mga kapatid, ng dugo ng ating Panginoon. Kasi mapulang dagat yun. And the taskmasters was dead. God had to sustain their life, and He had to give something, being they have separated themselves from homeland, and they was out in the wilderness. They were pilgrims there, and they were in a journey, and God had to sustain their life. So He promised He would supply everything they had need of. So He did it, and He rained manna down. Diba? Yung manna, mga kapatid, hindi yan malalaking tinapay na nagkakadalaklag, na lalaglag. Baka magkabukol tayo niya, mga kapatid. Yun po'y maliliit lang na coriander seed, mga kapatid, na nalalaglag. At pupulutin nila yan, mga kapatid, at didikdikin, at ito'y lulutuin at nagiging tinapay. Yun po yung kinakain nila, mga kapatid. Sabi pa dito, after they pass over, God promised to supply everything they had need of. God promised to supply everything we have need of. And when we cross over the sea, di ba, hanggat hindi tayo nakakatawid, mga kapatid, they didn't have any bread left. So that night, God rained the manna down out of the heaven. Nung sila'y lumabas, mga kapatid, sa mapulang dagat, sinabi rin kasi ng propeta, ang manna ay tipo rin ng Espiritu Santo. Kailangan munang dumaan, mga kapatid, dun sa blood, mga kapatid, sanctification, mga kapatid, hanggang sa ito'y ma-fill in ng Holy Ghost, mga kapatid. Kaya yung mana na yan, mga kapatid, alam mo, yung pagkain nila na yan, hindi sila nagkaroon ng diabetes, walang high blood dun, walang kolesterol. Ibig sabihin, yung binigay ng Panginoon sa kanila, hindi lang para i-sustain, kundi para ingatan din sila. Ang salitang ito ay hindi lamang nag-aalis sa atin na binabakuran tayo, mga kapatid, kundi iniingatan tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya huwag isipin ng sino man, pagka nangangaral lang matigas ang inyong pastor, mga kapatid, ay ang dami namang bawal, ang dami namang hindi. Pag-iingat yan ng Diyos sa inyo. Hallelujah! Na kung tayo ay, mga kapatid, kumakain dun sa manang iyon, mga kapatid, isusustain tayo hanggang doon, mga kapatid, sa pagpapalit ng katawan. Pastor, gaano ba katagal yan? Malapit na, mga kapatid. Glory to God. Sabi niya pa dyan, ika-4, disobeying Moses' instruction, mga kapatid. Sabi dito, and the children of Israel did so and gathered some more and some less. And when they did meet it with an omer, kasi timbangan yon, he that gathered much had nothing over, and he that gathered little had no lack. They gathered every man according to his eating. Kasi una, pinakilala ni Moses yung manna. Pangalawa, nagbigay ng instruction, mga kapatid, si Moses. Sabi dyan, notwithstanding, they hearken not unto Moses, but some of them left of it until morning, and it bred worms, it stank, and Moses was wroth with them. Kasi ang instruction ni Moses, kumain kayo ng mana na yan. Huwag kayong magtitira, ubusin ninyo. Pero mga kapatid, dahil nga karnal sila, mga kapatid, ay inisip nila, hindi na magpo-provide ang Diyos kinabukasan. Kaya sa dami ng bagay, mga kapatid, na meron sila, nagtira sila, mga kapatid. Alam mo, mga kapatid, sa buhay na ito, hindi man tayo pagyamanin ng ating Panginoon, hindi rin tayo pagkukulangan. Hallelujah! Di ba? Kung minsan inisip natin, parang hindi sapat, Panginoon. Pero ang totoo, sapat yun. Kasi ang biyaya ng Panginoon, sapat sa atin, mga kapatid. Akala lang natin, pinagkulangan tayo ng Diyos, mga kapatid, pero hindi tayo pinagkulangan. Diba? Pastor, alam mo, ang dami kong hinilingin sa Panginoon, hindi naman binigay. Alam mo, kaya hindi binigay yan kasi baka mamaya makasasama sa'yo.
Pero ba't hindi mo pasalamatan yung mga bagay na hindi mo hiniling sa ating Panginoon pero binigay sa iyo? Hallelujah! Ang kaligtasan, ang pagkapili, mga kapatid, binigay sa iyo, hallelujah, ng ating Panginoon. Hindi mo pasalamatan, mga kapatid. Hindi mo yan hiniling. Binigay sa iyo ng Panginoon yan dahil nandun ang kanyang pag-ibig. Hallelujah! Glory to God. Diba ang Israel nagtanong diba sa Book of Malakay, sabi niya, ay inibig ko kayo. Sabi ng Israel, paano mo kami inibig, Panginoon? Ang sabi doon, I love Jacob and I hate Esau. Ano yun? Predestination. Election, mga kapatid. Nandun ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Pinili ka niya. Wala ka namang ginawang kahit na ano. Hallelujah. Sadyang nandun ang pag-ibig niya, mga kapatid. Kailangan ma-appreciate natin yan. Mamaya, mga kapatid, babalikan natin yung mana. Hallelujah. Sabi dyan, went out and pick it up and he said, now, don't keep too much of it. Just enough for today. You pick up some new tomorrow. Kasi mga kapatid, ang biyaya at katapatan ng Diyos, mga kapatid, laging bago yan sa araw-araw. Di ba? Huwag tayong, magtitira ako para sa araw na ito. Hindi mo kayang ubusin ang ating Panginoon. Hallelujah. Siya'y punong-puno niyan, mga kapatid. Kaya bawat araw, bago yan, mga kapatid. Glory to God. Pero ginawa kasi nila, nagtira kasi natatakot na pagkulangan sa ating Panginoon. Hallelujah. Sana walang ganyang mananampalataya, mga kapatid. Natatakot para sa bukas. Natatakot siguro mag-offering, mag-tithes kasi baka pagkulangan ng Panginoon. Hindi, mga kapatid. Ano mang bagay na ilagay mo sa altar ng Diyos, mga kapatid, kaya niyang ulitin ng 7 ulit at ibalik sa iyo. Hallelujah! Glory to God! Tingnan niyo, mga kapatid, yung babae dun sa Sarepta, mga kapatid, di ba napaka-imposible naman na ang Diyos ay magdadala ng tagtuyo tapos pinadala pa siya sa babaeng balo. Walang makain. Tapos isang dakot na lang ng harina tapos ilang piraso, konti na lang yung langis dun sa gusi. Pero ang sabi doon, mga kapatid, pinadala siya ng Diyos doon kasi, mga kapatid, merong pagpapalain din, mga kapatid, na babae at yun ang paraan ng Panginoon. Kaya yung propeta lumapit doon, sabi niya, ay pwede ba akong makainom ng tubig? Diba? Sabi ko last time, lagi introduction sa scripture, paghingi ng tubig. Tapos nung kukuha na ng tubig, sabi niya, pwede ba akong makahingi ng isang subong tinapay mula sa'yo? Sabi niya, ito na lang meron ako. After namin kumain, mamamatay na kami ng anak ko. Pero sabi niya, gawin mo muna kung ano yung sinasabi ko sa iyo. Because thus saith the Lord. Ganito ang sabi ng Panginoon ay hindi pagkukulangan yung kanyang bangan at yung gusi, mga kapatid. Kung uunahin niya lamang ang Panginoon, ang lingkod ng Diyos, mga kapatid. Dahil nandun ang susi, mga kapatid. Hallelujah, ng pagpapala sa ating Panginoon. Unahin mo ang ating Panginoon at makita mo, mga kapatid, hindi ka pagkukulangan ng ating Panginoon. Glory to God. Thank you, Jesus. Glory to God. At mahalaga yung mana na yan, mga kapatid. Di ba? Yung pinapangaral sa inyo, mana yan eh. Di ba? Iingatan kayo niyan. Pagagalingin kayo niyan, mga kapatid. At hindi kayo magkakaroon ng anumang, mga kapatid, kasakitan, spiritually speaking. Ikalima, sabi doon, di ba? Una, pinakilala yung mana. Pangalawa, instruction, wag magtitira. Panglima, mga kapatid, ang sabi doon ay, sinabi ni Moses, sabi dyan na, it came to pass that they went out of some people of the 7th day for to gather, and they found none. Kasi sabi ni Moses dyan, pagdating naman ng Sabado, si ka-6 na araw, ika-6 na araw, sa pagpulot nila ng mana, ay ang Diyos ay magpapaulan ng doble. At kailangan yung pumulot ng doble dun sa ika-6 na araw. Dahil meron pong Sabat, at hindi sila pwedeng gumawa doon. Di ba natural yan, mga kapatid? See, for that the Lord hath given you the Sabbath, therefore He giveth you on the 6th day, sabi dyan, 6th day, the bread of 2 days. Abide ye every man in his place, and let no man go out of his place on 7th day. Clear yung instruction, mga kapatid, nito ni Moses na araw ng Sabat, huwag kayong magkolekta dyan. Kasi dun sa ika-6 na araw ay nag-provide ang Diyos ng doble. Pero meron pa rin lumabas sa araw ng Sabat dahil alam mo, mga kapatid, hindi nakikinig sa instruction. Kaya napakalaking bagay yung pakikinig. Faith cometh by hearing, hearing the word of God. Kasi specific ang ating Panginoon. Nang sabi doon sa ika-6 na araw, dodoblehin ko yung pag-ulan ng mana. Kasi iba, mga kapatid, natatakot sila, mga kapatid, baka pagkulangan sila eh. Diba? Merong mga tao, mga kapatid, kahit na alam na may araw ng panambahan, mga kapatid, ay parang sinasawalang bahala yung panambahan kasi kailangan magtrabaho. Pero ang sabi ng Diyos, dun sa unang araw hanggat ika-6 na araw, hindi ka pinagkulangan
ng Diyos. Dinoble pa sa ika-6 para hindi ka magpagal dun sa ika-7 araw. Pagkat 6, mga kapatid, is number of man, 6 is a number of labor. Pagpapagal, hindi ka pinabayaan doon. Mga kapatid, nag-provide siya doon. Kaya huwag mong sasalingin yung araw, mga kapatid, ng Sabat. Hallelujah. Glory to God. Kaya lang, takot kasi. Alam mo ba takot? Kasi hindi tapat sa Panginoon. Pero kung tapat ka sa ating Panginoon, dun sa dalawang bahagi ng kaloob na sinabi ko kanina, mga kapatid, hindi ka matatakot eh. Kung tapat ka dun sa dalawang bahagi na yun, mga kapatid, hindi ka pagkukulangan ng ating Panginoon. Pero dahil hindi ka tapat, mga kapatid, merong takot sa puso mo na kailangan mo magpagal kasi baka wala na bukas. Pero kung nilagay mo yung dalawang bahagi na yun, mga kapatid, at ito'y pinalangin mo sa ating Panginoon, Lord, mahari, ito lang yung bahagi na meron ako, pero alam kong hindi mo ako pagkukulangan. At makikita niyo, mga kapatid, hindi ka talaga pagkulangan. Glory to God, kailangan lang maging tapat sa Panginoon. Glory to God. Thank you, Jesus. Diba? Kaya sabi ni Pablo, mga kapatid, huwag pabayaan. Diba? Not forsaking the assembling of ourselves together as a manner of some is. Sabi sa Tagalog, gaya ng ugali ng iba. Espiritu yan eh. Mga kapatid, na nakakahawa eh. Pero sabi doon, mga kapatid, but exhorting one another and so much the more as ye see the day approaching. Eh yung mga tao, mga kapatid, na nakarecognize nung panahon, mga kapatid, ay nandun ang puso nila dyan. Pero kung hindi nila nare-recognize ang panahon na malapit na, mga kapatid, nandun pa rin sila sa pagpapagal. At pinapabayaan yung bahagi na yan. Eh, yan na nga lang kalakasan mo eh. Hallelujah! Diyan ka na nga lang napapalakas eh. Diyan ka na nga lang nagkakaroon, mga kapatid, ng kapahingahan sa ating Panginoon eh. Iiwan mo pa. Hallelujah! Glory to God. Diba? Sa labas, puro na tayo kapaguran, mga kapatid. Tangi ang Sabat, ang araw para sa ating Panginoon. Yan na lang yung kalakasan natin, mga kapatid. Glory to God na magkakasama tayo. Diba? Pastor, konti lang kami, ilan lang kaming baga. Alam mo, mga kapatid, kahit ilang piraso ng baga yan, basta pagsama-samahin mo, mga kapatid, magpuproduce at magpuproduce ng apoy yan at revival sa ating kalagitnaan. Glory to God. Yun na nga lang maliit na bahagi na meron ka, hindi mo pa maibigay. Hallelujah. Glory to God. Ibigay natin sa ating Panginoon. Ipakita natin ang sinseridad sa paglilingkod sa Kanya. Glory to God. Thank you, Jesus. Ika-6, mga kapatid, complaining over lack of water sa Rephidim. Mga kapatid, di ba? Alam natin yung picture, bitter waters of Mara. Mga kapatid, hindi sila pinabayaan kahit mapait, ay pinatamis ito ng ating Panginoon. Kaya, nagtataka ko, bakit dito ay nagko-complain sila dahil wala silang tubig. Actually, sinabi ng prophet, carnality brings yung pagputol ng supply, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kasi alam mong ginawa nila dyan, mga kapatid, Massa and Meribah po yan. Ano yung Massa and Meribah, pastor? Sila, mga kapatid, ay nakipagtalo, mga kapatid, kay Moses. Kaya mahirap makipagtalo, mga kapatid. Hallelujah. Sa lingkod ng ating Panginoon. Sabi dyan, wherefore the people did chide with Moses and said, give us water that we may drink. And Moses said unto them, why chide ye with me? Wherefore do you tempt the Lord? Meron sa Tagalog, mga kapatid, maganda yung pagkakasabi. Para makita natin yung order ng scripture. Kasi ang tinitingnan natin dito, huwag natin makumit yung same mistakes na nagawa na nila, mga kapatid. Sabi dyan, mga kapatid, sa 2, kaya't ang bayan ay nakipagtalo kay Moses at nagsabi, bigyan mo kami ng tubig na aming mainom. At sinabi ni Moses sa kanya, bakit kayo nakikipagtalo sa akin? Bakit ninyo tinutukso ang Panginoon? Nakita niyo ba yung order, mga kapatid? Noong nakikipagtalo sila kay Moses, ito'y katumbas ng pagtukso nila sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya hindi sila nakapasok eh. Kasi kung anong ginawa nila kay Moses, ay siya ring bagay na ginawa nila sa ating Panginoon. Kaya be careful! Hallelujah! If you can't respect the man, respect the office he holds in God. Hallelujah! Dahil yan ay tao ng Diyos, mga kapatid. Glory to God. Sabi niya, and the people, sabi dito, at ang bayan ay nahuhaw at inapasala ng bayan si Moses at sinabi, bakit mo kami isinampa rito mula sa Ehipto upang patayin mo kami sa uhaw at ang aming anak at ang mga kawan? Yun na naman ang salita na naman nila, para patayin kami. Hallelujah. Sabi doon, at si Moses ay, sumagot ba? Sabi, dumaing sa Panginoon
na nagsasabi, anong aking gagawin sa bayang ito? Kulang na lamang ay batuhin nila ako. Lumapit na naman siya sa Panginoon, Lord, anong gagawin ko, Lord? Wala tayong mabasa. Nagsalita lang again si Moses dun sa mga tao. Kasi si Moses, mga kapatid, sabi dun siya yung pinakamaamong tao sa balat ng lupa, sabi ng scripture. Di ba laging pumapagitna? Laging standing in the gap, mga kapatid, between sa tao at sa Diyos. Hallelujah! Kaya sabi niya dyan, mga kapatid, sumagot ang ating Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moses, dumaan ka sa harap ng bayan, ipagsama mo ang matatanda ng Israel, at ang iyong tungkod na iyong ipinalo sa ilog ay tangnan mo sa iyong kamay. Na ako'y tatayo sa harapan mo roon sa ibabaw ng bato sa Horeb, at iyong papaluin ng bato at lalabasan ng tubig upang ang bayan ay makainom, at ginawa ni Moses sa paningin ng matanda ng Israel. Diba? Merong bato doon, sinabi ng Panginoon, Moses, tatayo ako dito. Diba? Ang ating Panginoon Jesucristo yan na kailangan hampasin, mga kapatid, sa Kalbaryo para magpalabas ng buhay ng tubig. Nang sabi doon na itatayo ko dito, Moses, hampasin mo yung bato sa harap ng mga elders para makainom sila. At ginawa yan ni Moses, mga kapatid. Kaya yung place na yon sinabi, Massa and Meribah, because the chiding, dahil nakikipagtalo ang mga anak ni Israel at dahil ang kanilang tinukso ang Panginoon. At kanilang sinasabi, ang Panginoon ba'y nasa gitna natin o wala? Naku, mahirap pala yan, mga kapatid. Bigkasin. Nandyan pa ba ang Panginoon o wala? Pagtukso sa ating Panginoon. Hallelujah. Dahil lagi siyang nandyan. He is omnipresent, omnipotent, mga kapatid. Hallelujah. Omniscient, mga kapatid. Hindi siya pwedeng mawala. Ang tao lang ang wala sa ayos, out of fellowship sa ating Panginoon. Kaya nasasabi yung mga ganyang bagay. Actually, napaka-fresh para sa kanila na sabihin nito dahil pinainom naman sila sa bitter waters of Marah. Diba? Na merong bato doon na hinampas, mga kapatid. Diba? Minsan, ang tao, pag nasa gipit na sitwasyon, o kaya parang wala siya sa tamang pag-iisip ba, minsan nakapagsasabi ng mga bagay na hindi totoo. Pag nandun sa suffering at lahat, di ba? Nasabi, dinala mo ba kami dito para mamatay sa uhaw? Samantalang hindi naman sila pinabayaan dun sa Marah. Nalipat lang sila ng ibang lugar, pero ang Diyos ay hindi nagbabago na kaya niya pa rin mag-provide ng tubig para sa kanila doon. Di ba? Sabihin natin, ang sinabi ni Pablo, 1 Corinthians chapter 10. Gusto ko makita natin ito, mga kapatid. Sabi dyan, moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant how that all the fathers were under the cloud and all passed through the sea, and we all were all baptized unto Moses into cloud and into the sea, and did eat all the same spiritual meat, yung manna, yung 4, sabi dyan, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Tingnan niyo, mga kapatid, yung scripture. Ang sabi dyan, that followed them. Anong ibig sabihin niyang pastor? Alam mo yung Tabernacle of Congregation, kapag ang pillar of fire ay kikilos, susulong, mga kapatid, kailangan nilang sumulong. Nang sabi doon yung Tabernacle of Congregation ay kailangan nilang baklasin, dala-dala nila yun, mga kapatid, at sila'y pag huminto yung pillar of fire, kailangan nilang ibaba doon, mga kapatid, yung Tabernacle of Congregation, i-assemble ulit, merong bato doon sa gilid. Nang sabi ay yung batong yun, si Kristo na laging sumusunod sa kanila. Kaya paano paraan sila, mga kapatid? Pagkukulangan ng ating Panginoon. Na kung saan sila lumipat, saan sila sumuong, meron laging nakalitaw na bato doon, mga kapatid, para painumin sila. Kaya isang mananampalataya, kahit saan mo dalhin yan, mga kapatid, paiinumin at paiinumin niya ng ating Panginoon. Dahil merong laging bato na sumusunod sa kanila, mga kapatid. Dahil ikaw mismo meron ka ring bato, the rock of revelation, mga kapatid, at nakatayo ka sa batong yan, hindi para hampasin, kundi para manatili, mga kapatid, dun sa ipinahayag ng Panginoon sa iyo. Kailangan mong tumayo sa batong yan, mga kapatid, that rock of revelation, mga kapatid, which is Christ, mga kapatid. Hallelujah, at di ka pagkukulangan nating Panginoon dyan. Paiinumin ka ng ating Panginoon, bibigyan ka ng kalakasan ng Diyos, pagagalingin ka ng ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Glory to God. Kailangan lang natin manatili dun sa batong yan. Actually, siya ngayon sumusunod Hallelujah. Saan tayo mapunta? May bato dun. Nagpapainom sa atin. Hallelujah. Kaya hindi ko alam ba't ganito yung murmuring nitong mga Israelita na ito, mga kapatid. Ikapito, mga kapatid. Idolatry. Hallelujah.
isa sa maging tukso sa ating Panginoon. Kasi alam mo, yung ginawa nilang molten calf ay prefigured coming ni, sino ito mga kapatid? Yung si Balaam, si Balak. Kung ako nagkamali, yan yun mga kapatid. Sabi dito, mga kapatid, Exodus chapter 32, at nang makita ng bayan na nagluluwat si Moses ng pagpapanaog sa bundok, ay nagpisan ang bayan kaya Aaron at nagsabi sa kanya, tumindig ka at igawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin. Sapagkat tungkol sa Moses na ito, na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Ehipto, ay hindi namin malaman kung anong nangyari sa kanya. Ano bang story niyan, pastor? Si Moses, mga kapatid, wala po ng 40 days and 40 nights. Umakyat siya sa Sinai. Kaya yung mga tao na nandun sa ilalim na naghihintay for 40 days and 40 nights, marahil na inip. Diba? Kaya mahalaga, may patience ka talaga, mga kapatid. Diba? Pastor, kaya ko yan, patience. Kaya ko maghintay sa kapatiran kahit 3 oras. Pero habang nandun ka sa 3 oras na yun, nagmumurmur ka, usapan namin, alas 10, ngayon wala pa rin. Tapos nung dumating, yung mukha mo nakangiti ka. Sabihin mo, kanina ka pa, Brad. Hindi, karating ko lang. Pero totoo, 3 hours ka na dun. Ang totoong patience, mga kapatid, ay pagpapanatili na mabuting pag-uugali habang naghihintay ka sa pangako ng Diyos. Habang naghihintay ka sa Kanya. Pastor nila to si Moses Diba? 40 days and 40 nights wala si Moses. Mga Israelita lang kasi, mga kapatid, lagi may nakikita, lagi may nahahawakan, lagi dapat meron tangible, mga kapatid. Kaya sabi doon, si Aaron, alam mo si Aaron, high priest, di ba? I believe, iniwan siya ni Moses para meron pa rin, alam mo yun, magpapaalala sa kanila. Kasi ang kasama ni Moses si Joshua. Si Joshua nasa gitna ng bundok, si Moses nasa taas. Di ba inaasahan niya si Aaron Di ba yung mag-aayos Pero sabi dito, at sinabi ni Aaron sa kanila, alisin niyo ang mga hikaw na ginto na nasa tenga ng inyong asawa, na inyong mga anak na lalaki at babae, dalhin niyo sa akin. Baka may hikaw pa tayo dyan, ha? Hallelujah! Glory to God! Thank you, Jesus. Sabi dyan, at inalis ng buong bayan ng hikaw na ginto na nasa kanila at tenga at dinala kay Aaron. At ang sabi doon, tinunaw nila yan, mga kapatid, at ginawa nilang molten calf. Tapos sabi dito, mga kapatid, amen, at na makita ni Aaron, ay nagtayo siya ng isang dambana sa harapan na iyon, at itinanyag ni Aaron at sinabi, bukas ay pista ng Panginoon. Tingnan mo, imbes na siya yung magpaalala, siya pa yung promotor, mga kapatid. Glory to God. At sila'y bumangong maagat kinabukasan at naghandog ng mga handog na susunugin at nagdala ng handog tungkol sa kapayapaan at ang bayan ay umupong kumain, uminom, tumindig upang magkatuwa. Hallelujah. Nagawa pa nilang mag-offer Hallelujah. Doon po sa calf. Samantalang ang handog dapat sa Panginoon Kaya ang Panginoon, mga kapatid, sumagot sa 7. Sabi niya dyan, and the Lord said unto Moses, go, get thee down, for thy people, which thou brought out of the land of Egypt, have corrupted themselves. Tingnan niyo order. Nung nasa Egypt pa, ang tawag ng Panginoon, my people. Pero dahil hindi na sila lumalakad, mga kapatid, dun po sa salita ng Panginoon, dun sa palatuntunan, mga kapatid, ng ating Panginoon, dinisown na sila ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, Moses, yung mga tao mo, yung mga tupa mo, Moses, hallelujah, they have turned aside quickly out the way which I commanded them. And they have made, sabi dyan, them molten calf and have worshipped it and have sacrificed, kumpleto, alam ng Lord this be thy gods, O Israel, which have brought thee out of the land of Egypt. Di ba habang ginagawa nila, mga kapatid, yung molten calf, ang sabi doon, mga kapatid, ay, O Israel, na nagsampa sa iyo mula sa lupaing ito, ang tinutukoy nila, yun daw molten calf. Diba? May nagsasabi, alam mo kasi Brad, ito yung talaga nagpala sa akin Alam mo, ang Panginoon na nagpala sa'yo. Hindi ang anumang bagay. Marahil gumawa ka, marahil, pero ang Panginoon pa rin ang source ng pagpapala, mga kapatid. At di mo pwedeng sabihin, ito kasi yung nag-ahon sa amin, Brad Hallelujah. Hindi yan ang nag-ahon sa'yo. Ang Panginoon ang nag-ahon sa'yo, mga kapatid, mula sa Ehipto, mga kapatid, hanggang dito sa mga pangako ng Diyos. Glory to God. Pero ang sabi doon, mga kapatid, amen, ayan sabi dyan, mga kapatid, sa 9, and the Lord said unto Moses, sabi ng Panginoon kay Moses, aking nakita ang bayang ito, narito isang bayang may matigas na ulo.
Ngayon, bayaan mo nga ako upang ang pag-iinit ay mag-alab laban sa kanila at upang aking lipulin sila at ikaw ay gagawing aking dakilang bansa. Diba? Kumbaga, ang sabi ng Lord, papatayin ko na lang sila, tapos magpapasimula na lang ako sa iyo, Moses. Pero mga kapatid, alam mo, ginawa ni Moses, namagitan pa rin. Sabi niya, Lord, pagka pinatay mo sila, malalaman ng ibang nasyon yan, na dahil hindi mo sila nagawang itawid doon sa promised land, ay pinatay mo na lang sila sa ilang. Kaya sabi ng scripture, it repented the Lord. Ibig sabihin, nagbago ang isip ng Panginoon. Kasi merong tumatayo sa gitna. Na kung minsan mga kapatid, ang tao mga kapatid, kahatol-hatol na sa Panginoon, pero merong Moses, merong pastor mga kapatid, lumuluhod, nananalangin para mga kapatid, para sa tao ngayon. Na hindi siya galawin ng Diyos, tumatayo dun sa gitna, mga kapatid. Sa paanong paraan, pastor? Pag nanalangin na yan. Pag binanggit na ang pangalan mo sa ating Panginoon. Na kung tutusin ka, judge na mga kapatid. Pero Lord, wag mo siyang galawin, Panginoon. Hallelujah. Isang bagay, mga kapatid, si Kristo talaga yun, mga kapatid, na larawan, mga kapatid, kay Moses. Pero alam mo, mga kapatid, nung sinabi ni Moses yan, mga kapatid, di ba nagbago isip ng Panginoon? Pero nung pagbaba niya, siya naman yung nagalit, mga kapatid. Sabi doon, dinikdik niya mga kapatid yung molten calf. Dinikdik niya ng pinong-pino, nilagay niya doon sa tubig, at yung tubig ay pinainom niya isa-isa doon sa mga Israelita. Isang insulto mga kapatid na ito'y inumin nyo, yung Diyos-Diyosan nyo, ito'y ilagay nyo sa inyong bibig at ilabas sa iyong katawan. Isang insulto dahil insulto ang ginawa nila sa ating Panginoon. Diba? Marahil sa atin mga kapatid, ano yung matuturing nating idolatry? Ano mang bagay mga kapatid na naglalayo kayo sa'yo kay Kristo, o isang bagay na pinagtutuunan mo ng pansin ng higit, mga kapatid, sa ating Panginoon, it becomes idolatry. Hallelujah. Glory to God. Sabi niya, that's age-old cry. If I could only find God, laging sabi ng tao yan eh. Kung makikita ko lang sana ang Panginoon. Pero sabi dyan, all ages, people are born to worship. Diba? Yun talaga yung design eh, mga kapatid. You'll worship something. Maybe it's your child kapag hindi tama ang channel mo. You'll worship your child, your car, your home, your job, maybe even your church. That will not work. It isn't the church we worship, it's God. Ang ating Panginoon. Hallelujah. There's something in the human heart that calls out for worship. Somewhere. No man is on earth without worship. He worships something. At walang iba kundi ating Panginoon. Diba? Hindi kung ano-anong, diba? Molten calf. Sabi pa ni Moses dyan, ano ba kasing ginawa mo, Aaron? Hindi, kasi kumuha kami ng mga ginto, tapos nung nilagay namin sa apoy, biglang lumabas molten calf. Nagsinungaling pa mga kapatid. Imbis na nag-repent na siya doon, kasi tinig nila mas malakas sa akin eh. Isipin mo, 2 million versus sa isa, matakot ka talaga. Pero kung hayag sa'yo, ang pagkakatawag ng ating Panginoon, kahit napakaraming tinig, kahit napakaraming oposisyon, mga kapatid, kung alam mo ang pagkatawag sa iyo ng ating Panginoon, mananatili kang nakatayo at gaganapin mo kung anong sinabi ng Panginoon sa iyo. Hallelujah! Glory to God. Thank you, Jesus. Amen. 8. Pagpaumanin niyo ako, mga kapatid, tapusin natin. Complaining at tabera. Hallelujah. Baka maraming makarelate dito. Sabi dito, and when the people complained, diba? Binago lang eh. Pareho lang yun, complain tsaka murmur eh. Yung murmur, hindi mo pinakita pero sa puso mo, di ba, nag-complain ka eh. Sabi niyan, it displeased the Lord. And the Lord heard it, and His anger was kindled, and the fire of the Lord burnt among them, and consumed them that were in the uttermost parts of the camp. Ano ba yung sinasabi yan, pastor, na nangyari dyan sa Tabera? Sabi dito, at ang bayan ay naging parang mapaupasala na nagsasalita ng masama sa pakinig ng Panginoon. Paanong paraan, pastor? Diba sabi ng propeta, your voice is recorded. Your thoughts are recorded. As a man thinketh in his heart, so he is. And notice, your thoughts are louder than in heaven, that your voice on earth. Diba? Kasi sabi dyan, mga kapatid, nag-upasala na naman sila, tapos narinig ng Panginoon. Ano yan, pastor? Yung mga marites. Hindi narinig ni Moses, mga kapatid, pero narinig ng Panginoon. Hallelujah! Kaya sabi dyan, ang bayan ay humibig kay Moses at si Moses ay nanalangin sa Panginoon at ang apoy ay namatay. Diba? Nagsasalita sa Panginoon against, pati kay Moses, pero nung nandun na sa kahirapan at sila'y pinalo ng Panginoon doon, sino nilapitan? Si Moses pa din.
Hallelujah! Isang bagay mga kapatid na marahil nagsasalita sila dyan, nagkukwentuhan, nakatalikod mga kapatid, narinig ng Panginoon. Kung ang Panginoon nga nagalit Hallelujah! Kaya sabi ng propeta, maging maingat. Sabi doon, your voice is recorded. Your thoughts are recorded. As a man thinketh in his heart, so is he. Sa Proverbs. Notice, your thoughts are louder in heaven than your voice on earth. Certainly it is. God knows the thoughts and the intents of the heart. He knows all about it. Kaya wala tayong matatago sa Panginoon. Diba? Pastor, guilty ako dyan. Hilingin mo sa Panginoon, linisin ang puso mo. Hallelujah. Yun lang naman yun Ihingi mo ng tawad sa ating Panginoon. Renew my mind. Ilagay mo ang kaisipan ni Kristo. Hallelujah. Anong kaisipan ni Kristo? Pagganap lang sa kalooban ng Ama. Pagganap lang sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Sabi yun, take heed this very hour, for at this moment your thoughts are being recorded in heaven. There your thoughts speak louder than your words. Kaya naglagay siya ng example Like the Pharisee who claims so much with his mouth, but not listening to the Lord. May mga ganyan. Magaling sa lahat-lahat, pero hindi nakikinig. Spirito yan mga kapatid. Diba? Pag sinabi ng Panginoon, makinig ka, makinig ka. Diba? Huwag na nating hintayin pa mga kapatid. Bumaba yung tabera, mga kapatid. Dahil ang tabera, ibig sabihin yan mga kapatid, ang pangalan ng dakong yun ay tinawag na tabera, sapagkat ang apoy ng Panginoon ay sumunog sa gitna nila. Hallelujah. Di ba, huwag nating hintayin pumasok pa yung tabera sa loob ng church. Para lang siya yung, di ba, mga kapatid? Sabi dyan, his heart became corrupt and evil until it was too late. Even now, this could be your last call to hear the word and receive it unto eternal life. It will be too late when you approach the roar of many voices of judgment and doom. Kaya kailangan, mga kapatid, yung ating isip, yung ating puso, mga kapatid, maging lapat sa salita ng ating Panginoon. Diba? Lagi natin, kung meron man pumapasok, mga kapatid, na mga negatibong pag-iisip, diba? Sabi doon, para daw yung ibon, mga kapatid, na paikot-ikot dyan. Pero sabi ng prophet, wag mong hayaang gumawa ng pugad dyan. Oo, iikot-ikot yan, pero kung meron kang double barrel shotgun, mga kapatid, wag mo silang padadapuin dyan. Hayaan mo silang umikot, pero wag mong palalagyan ng pugad, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Alisin natin yan mga kapatid sa ating pag-iisip at tanging makapaglinis yan ang Panginoon lang din. Ang kanyang mga salita. Kung pinupunuan natin ng salita mga kapatid, walang puwang mga kapatid yung mga negatibong bagay mga kapatid sa ating pag-iisip. 9 mga kapatid, kibrot hatava. Tawag dyan mga kapatid ay graves of lust mga kapatid. Dahil sa panahon na yan mga kapatid, yung pong mana mga kapatid ay nagsawa na sila. Diba? Sa loob ng church, merong manang binibigay sa inyo na pinadadaan sa local pastor, sa opisina ng pastor. Actually, hindi ang pastor ang gumagawa niyan, ang Panginoon. Na kung minsan mga kapatid, wala pang ang tulog, okay, 1 oras lang ang tulog, mga kapatid, para lang ma-produce ang isang mensahe. Pero sabi dyan mga kapatid, tinan nyo yung 11, sabi niya dyan, and the mixed multitude, sabi dyan, ang mga kahaluhalong karamihan sa gitna nila ay nahulog sa kasakiman, at ang mga anak ni Israel naman ay muling umiyak at nagsabi, sino ang magbibigay sa atin ng karning makakain? Kasi marahil, talagang yung mana, kasi ang lasa ng mana dyan mga kapatid, bagong langis, tas parang honey, yun yung lasa. Sabi doon ay ating naalala ang isda na ating kinakain sa Ehipto, yun ang mahirap. Naglilingkod ka na, lumilingon ka pa doon sa dati mong pinanggalingan, kinukompare mo pa yung kinakain mo sa kinakain mo noon, di ba? Mayaman kami dati, pastor araw-araw, turkey kami. Hallelujah. Pero dito sabi ay, kumain ng isda namin kinakain sa Ehipto, walang bayad, wala nga bayad, pero alipin sila doon. Hallelujah. Glory to God. Sabi doon, ang mga pipino, mga milon, mga vegetable, ano pala to? Ang mga puwero at mga sibuyas at ang mga bawang. Naalala nila mga kapatid, kasi kino-compare nila yung kanilang kinakain, mga kapatid, doon sa mana, mga kapatid. Sabi dyan, ngunit tayo at ang ating kaluluway natutuyo, walang kaano-ano man, sa ating harapan ay walang anuman kundi ang manang ito. Kinumpare, tapos ininsulto yung mana, kinriticize yung mana, hindi na nga kinain, kinriticize pa. Hallelujah. Na kung ano man ang inihahanda mga kapatid, hallelujah, ng inyong sariling pastor dito, kainin nyo. Hallelujah. Dahil yan ang Panginoon na nag-provide niyan. Mana niya yan, mga kapatid.
Hindi yan mana ng isang tao, mga kapatid, sa likod ng pulpito. Kasi kahit maghanda kami, kung hindi yan ang gustong i-preach ng ating Panginoon, hindi namin yan mapipreach. Hallelujah. Glory to God. Di ba, mahirap yun eh. Kukompare ka sa ibang church, kukompare ka sa ibang preaching. Sabihin mo, parang mas malaman dun ah. Hallelujah. Pero kung binigay sa iyo mana, kainin mo yung mana. Dahil hindi tayo pwedeng mag-digest ng isang turo, isang teaching, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng tumanggap na hindi natin kayang i-digest. Kaya yung binigay ng Diyos, kasi yan yung pangangailangan mo para ingatan ka, mga kapatid, sa Panginoon, pagpalain ka, pagalingin ka. Pero ikaw, naghahanap ka ng karne. Glory to God. Thank you, Jesus. Hindi nila na-appreciate. Samantalang yung manang yun, iningatan sila. Pinagpala sila. Pinagaling sila. Hallelujah. Hindi nila na-appreciate yon. Hallelujah. Glory to God. Kaya sabi dyan, mga kapatid, ininsulto. Kaya ang ginawa ng Lord, dahil kung anong desire ng puso nila, nagpaulan ng Lord ng mga pugo. Dahil gusto nila karne. Pero ang Panginoon nagalit dyan, mga kapatid. Kasi kung ano yung pinrovide ng Panginoon, doon ka manatili. Yun ang lakaran mo. Kasi hindi ka pwedeng ilagay sa alanganin ng daan sa Panginoon. Diba sabihin mo, Lord, lagay mo ako sa daan na to, tapos pagpalain mo ako. Hindi ganun, mga kapatid. Manatili ka sa daan ng Panginoon. Hindi mo na kailangang hilingin, pagpalain mo ako, Panginoon. Pagpapalain ka ng Diyos dahil nasa daan ka ng ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Glory to God. At sabi dyan, mga kapatid, nangyari sa kanila. Kinanyo, sabi doon, the people stood up that day and all that night, and the next day, they have gathered the quails. Dapat mana yan eh. Hallelujah. Di ba walang diabetes dun eh? Alam mo, hindi nila na-appreciate yung pag-iingat ng Diyos sa kanila. Samantalang noon, wala silang sapatos na napudpud. Wala silang damit na naluma. Iningatan sila ng Panginoon, mga kapatid, habang sila kumakain ng mana. Pero sabi doon, humingi pa rin sila ng labis. Di ba naging greedy doon sa bagay na yun? Ang sabi, the next day, they gathered the quails. He gathered the least, gathered the 10 homers, and they spread them all abroad themselves round about the camp. And while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, the wrath of the Lord was kindled against the people, and the Lord smote the people with a very great plague. Di ba mahirap manatili ka sa permissive will ng ating Panginoon? Pastor, paano ba makakabalik dyan? Bumalik ka sa kalooban ng Panginoon. Bumalik ka sa Kanyang salita. Kung na-recognize mo na nasa permissive ka, bumalik ka sa Panginoon. Pahirapan mo pa ang sarili mo, mga kapatid. Di ba? Na-recognize mo mali ka. Pakumbaba mo sarili mo doon at bumalik ka sa kalooban ng ating Panginoon. Di ba? Huwag na natin pabigatin yung ating puso, mga kapatid. Glory to God. Kailangan mo lang bumalik. And they called that name of that place, Kibrot Hataba, because they were buried people that lusted. Di ba? Mali yung desire eh. Kung minsan, mga kapatid, pag meron tayong desire na hindi na linya, mga kapatid, sa vision ng ating Panginoon, ikakapahamak natin yan. Kaya lagi natin sikapin, Lord, ano bang kalooban mo? Ano bang nais mo sa akin, Panginoon? At ipapakita sa iyo ng ating Panginoon. Kasi sincero ka na malaman mo, mga kapatid, kung ano yung nasa kalooban ng ating Panginoon. Diba? Sabi, lust for money, lust for big things, lust for popularity, these things are dead to the believer. We don't care, a tent or cottage, why should I care? Live or die, sink or drown, this is the thing that I'm interested in, the kingdom of God. Hallelujah. Whatever I maintain my home, whether I maintain my family, whether I maintain whatever it is, let me maintain Christ, the hope of glory. Hallelujah. Si Kristo lang, mga kapatid, ay kasapatan na sa ating buhay. Oh, hallelujah. Christ is the answer, mga kapatid. Glory to God. Sapat na sa atin yan, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo. Huli, mga kapatid, ikasampu, ito na yung pinakahuli, na nagalit na ang Panginoon. Diba, ikasampu, yung Numbers 14, mga kapatid. Kasi sabi dyan, all that congregation lifted up their voice, mga kapatid, and all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. And the whole congregation said unto them, would God that we had died in the land of Egypt, or God we had died in this wilderness. Kaya kung titingnan mo, lahat sila nangamatay eh. Kasi maingat tayo sa hinihiling natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Lahat sila na humiling yan nangamatay. Ang nakapasok lang sa promised land, yung mga anak na nila, mga kapatid. Glory to God. Sabi niya, wherefore hath the Lord brought us
unto this land, to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey, where it be better for us to return into Egypt. Kaya sabi, and they said one to another, let us make a captain and let us return to Egypt. Ang tingin nila kay Moses, kapitan lang. Hindi nila na-recognize yung office, mga kapatid, at siya'y propeta. Sabihin ko, pastor nila si Moses. Mga kapatid, kasi ang ministry ni Moses, prophet, pero pastoral eh. Sipin mo, 2 million, mga kapatid, napakabigat na responsibility nun, mga kapatid. Diba? Diba? And then Moses and Aaron fell on their faces before the assembly and the congregation of the children of Israel. Kung babasahin ninyo yan, assignment na lang mga kapatid, sa bahay, basahin niyo mga kapatid yung Numbers 16. Kasi ito mga kapatid, yung mga nagsabi dyan na na let us make a captain and let us return to Egypt, mga kapatid, makikita ninyo na yung nag-arise against kay Moses at Aaron, sila Korah, Datan, and Abiram. Diba? Di pinangalanan yan dito eh. Pero ang Diyos mga kapatid, ihahayag niya, mga kapatid. Kaya pinakita sa 16. Ano bang rason, pastor? Actually, nainggit sila mga kapatid sa office ni Aaron. Kasi gusto nila yung priesthood. Kasi si Korah mas matanda kesa kay Aaron, pero bakit ang priesthood nasa kanya? Levita rin naman sila at kasama sila na nagwo-worship lahat. Pero nainggit siya doon. Hallelujah. Kaya merong ganito mga kapatid na suggestion. Ang tingin nila mga kapatid kay Moses, kapitan lang. Hindi nila tinuring na propeta at hindi nila tinuring na ang Diyos ay na kay Moses. Diba? Ang order nga mga kapatid, diba? Sabi ni Moses, Lord, hindi sila maniniwala sa akin. Hindi ako maayos magsalita. Sabi niya, kunin mo si Aaron, kapatid mo, siya'y magiging propeta at ikaw ay magiging Diyos para sa kanya. Hallelujah. Sabi diyan, Moses, the very deliverer, God's gift to the people. Sana makita natin ito mga kapatid. They did not understand him. You see what I mean? They did not understand Moses. And Moses thought surely that they would understand that he was their gift to deliver them, but they did not understand. Diba ang tagal nilang umiyak eh? Diba? Ilang daang taon? 430 years? Umiyak sila sa ating Panginoon. Pero nung dumating yung deliverer, hindi nila na-recognize. At ang sabi dyan, now friends, sabi ng prophet, don't get me wrong, may I say this with reverence in my heart, knowing that I'm eternity-bound person that will stand before judgment someday. Ano sabi niya? Thousands of people are missing their gift. Ano yung tinutukoy kong gift na yan? Sa isang church, ano yung gift na yan? Mga kapatid. See, they can't understand it. They look and say, oh, he's just a man. Tao lang yan. Tao lang si Moses, mga kapatid. That's true. Was it God or Moses that delivered the people? It was God in Moses. See, they cried for deliverer, and when God sent deliverer to them, they failed to see it because it was by a man. But it wasn't a man. Sabi ng propeta, it was God in the man. Mga kapatid, meron silang na-miss, yung gift sa loob ng church. Ano yung gift na yan? Kayo nang bahala, mag-isip ko ano yan, mga kapatid. Glory to God. Thank you, Jesus. Diba na ang Panginoon, mga kapatid, ay lagi siyang gumagamit ng laman. Lagi siya nagkukubli dun. At inire-reveal niya ang kanyang sarili sa ganung pong paraan. At kapag hindi yan na-recognize mga kapatid, ng tao mga kapatid, talagang ire-reject nila. Talagang hindi nila papakinggan. Wala sila sa provided way ng Lord. Kaya hindi rin sila matatawid sa promised land. Diba? Kaya nga lagi sasabi ng prophet, respect the man. If you can respect the man, respect the office he holds in God. Ilan naman yung susi dun mga kapatid eh. Dito kasi hindi sila sumampalataya na ang Panginoon ay na kay Moses. Sabi niya dyan, mga kapatid, dito, hindi ko na nailagay dyan. Now tonight, so many people can believe God. Lahat daw ang tao kayong sumampalataya sa Diyos. You believe Christ, you believe the Holy Ghost and so forth. But when a man comes to you and tells something that's hard to believe, I don't know whether I can believe you or not. That's where it is at. See? That's the reason your pastor sometimes, when your pastor comes to you, the reason he can't help you, you've got to have faith in your pastor. You've got to believe that he is a man of God, sent of God to do things for him. Pattern yun ng Panginoon eh. Hindi natin yung pwedeng baliin. Mga kapatid. At kung tama yung approach natin dun sa bagay na yun, sa opisinang yun, mga kapatid, ma-recognize natin, makakasulong ng maayos, mga kapatid, yung buong iglesia.
Hallelujah. Tamang channel, tamang approach. Ma-discern natin kung sino yun, mga kapatid. Alam mo, isang bagay, mga kapatid, nakakatuwa, pagka ang isang mananampalataya, mga kapatid, mga pinapangaralan namin, talagang nagtatanong sa pastor, di ba? Yung pagtitiwala ninyo, ibigay nyo sa inyong sariling pastor. Kasi yan ang ibinigay ng Panginoon sa inyo. Hallelujah. Isang bagay yun, mga kapatid. Dahil kung tayo, sabihin natin, tayo mananampalataya, niniwala tayo sa ating Panginoon, dun nga sa hindi mo nakikita eh. Doon sa nakikita mo, hindi ka makasampalataya. Paano pa dun sa hindi nakikita? Hallelujah. Kaya pag mayroong mga tupa na, pastor, may problema kami, papanalangin, alam mo, masarap sa puso namin yun. Hindi yun isang kabigatan. Pastor, may problema ako, ano bang maipapayo mo? Isang bagay na ginaganap, mga kapatid, ng opisinang yun, na fulfill din, mga kapatid, yung pong nandito sa aming puso. Alam mo, isang bagay na kinakatuwa ko, maalala ninyo, mga kapatid, yung kapatid namin na may tumor. Alam ko, kilala niyo si Malbas. Alam mo, mga kapatid, sa una, mga kapatid, na check sa kanya, MRI, tumor. Tapos nung pangalawa, mga kapatid, kailangan i-check dahil nga ayaw niya talaga mapa-opera. Sabi niya, pinagaling na daw siya ng Lord before the foundation of the world. Sabi niya, alam mo, pastor, meron na ulit MRI. Sabi niya, mahingi ako ng panalangin. Pinalangin namin, mga kapatid. Lumabas yung resulta. Alam mo, mga kapatid, sabi nung doktor sa kanya, alam mo ba, yung tumor mo stage 4 cancer. At lumaki na siya na gaya ng isang pandesal. Kaya pinipilit siya magpa-creotomy. Tapos, yung mananampalataya na yun, mga kapatid, siyempre nalungkot din siya na gano'n yung kalagayan, iniisip niya anong kalooban ng Panginoon. Pero testimony niya pa rin every Sunday, alam mo kung ano? Sabi niya, pinagaling ako ng Panginoon. Kaya nung panghuli, sabi niya, pastor, meron ulit akong MRI, hingi ako ng panalangin. Pumunta kami doon, mga kapatid, sa bahay nila. Sa kwarto nila mag-asawa. Sabi ko, scripture reading tayo. After nito, humingi kayo ng tawad sa isa't isa kung meron kayong pagkukulang. Manalangin kayo. After nyo manalangin, sa ako kayo papanalangin. Ginawa nila. Tapos nung pinag-pray, mga kapatid, ilang araw dumating yung MRI. Alam mo, mga kapatid, sabi nung doktor, wala na daw nakita na kahit na anong gatuldok na tumor, mga kapatid, dun sa kanyang ulo, at siya'y pinagaling ng ating Panginoon. I hope you can read between the lines, mga kapatid, kung paano ang paraan ng Diyos, mga kapatid. Hindi ito paglalagay at pagtataas ng isang bahagi sa ating Panginoon, kundi kailangan tayong padaanin dun sa channel na yun. Hallelujah. Kung tama lang ang tingin nila, malamang nakatawid sana sila. Diba? Pero mali yung kanilang thinking dito. Captain lang. Hindi nila na-recognize, propeta yun. Lingkod yun ng Diyos, mga kapatid. Hindi siya, kundi ang Diyos ay nanahan sa kanya doon, na gumagabay sa kanila. Hallelujah. Kaya nawa, mga kapatid, sa gabing ito, balikan natin yung sinabi ni Pablo. Now all these things happen unto them for examples. And they were written for our admonition, para sa atin, upon whom all the ends of the world are come. Wherefore, let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Hallelujah. Marahil hanggang dito na lamang, mga kapatid, ang pagbabahagi ko sa gabing ito. Nawa ang maikling bahaging ito, mga kapatid, ay makapagbigay ng kaunting kagalakan sa ating puso't revival. At ang Diyos ang laging mapapurihan, mga kapatid, sa ating pong kalagitnaan. So mayroon pong nagbigay dito, mga kapatid, prayer request po. Siguro tayo saglit, manalangin, mga kapatid, at isama po natin to. Amen. Salamat sa Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Siya'y maluwalhati, mga kapatid, lagi sa ating kalagitnaan. O amang banal na may-ari sa aming buhay, muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyo pong mga salita. Ikaw, Lord, ang maluwalhati, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat po sa mga bahaging ito na ikaw, Lord, ang naglagay, Lord, sa aking bibig. Ikaw nakaalam, Lord, sa aking puso at sa puso ng bawat isa. At marahil ikaw ay may layunin, Panginoon, sa mga bagay na ito. At magawa namin itong tingnan ng may pananampalataya at makausad kami, makasulong kami, O Diyos, na mayroong katiyakan, Panginoon, sa aming panampalatayang hinahawakan. At ikaw, O Diyos, ang patuloy na gumabay, Lord, sa bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, ang dakong ito, ang bawat ministeryo, ang pastor sa dakong ito, ang bawat musician, bawat MC, bawat bahagi, O Diyos, ng katawan mo, Lord, sa dako ng Luzon. Ikaw ang patuloy na gumabay sa kanila, magpala, Panginoon. Ipakita mo sa kanila, Lord, ng iyong mga salita, Lord, ay nanatili pa rin, Panginoon, sa panahong ito at gumagawa ng kaparehong bagay na ginagawa mo, Lord, noon. Muli, O Diyos, dinudulog namin sa iyo, Panginoon, ang aming kapatid, Sis Edna Rance, na may karamdaman. O Diyos, ikaw pa rin ang Diyos na Jehovah Rapha na manggagamot, Panginoon, na kung siya'y sumasampalataya sa gabing ito, Panginoon, sa paghiling ng mga bagay, Panginoon, para sa kanyang kagalingan ay sa pangalan ng Panginoong Hesus ay aming pinagkakaloob, Panginoon, ng kanyang kagalingan. 10 ng aming pananampalataya ay maibigay mo sa kanya sa gabing ito.
Muli, Lord, lahat ay aming kinukumit sa iyo, Lord, na kami pakaingatan mo rin, Lord, sa aming pansamantalang paghiwalay sa gabing ito. Purihin ka, maluwalhati at madakila ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Ito po'y aming binabalik sa iyong dakil at matamis na pangalan, Panginoong Yesus. Amen and amen. Glory to God. At balik ko na po sa Pastor Ron.